Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, inshallah, I hope and I pray mayroong mga Kristiyanong magagaling ngayon sa Biblia nga manonood sa akin. Yung talagang master sa Biblia ng mga Kristiyano. Dahil itong palaging pinapapalabas nila na yung kamatayan daw, yung pagsilang daw ni Jesucristo, kamatayan at pagkabuhay muli, nasulat ho sa Old Testament, particularly sa the Book of Moses. Ito yung malaking kasinungalingan. Babasahin ko ang kanilang pagpapatunay na sila mismo, including Paul, nagsasabi na si Jesucristo ay namatay at nabuhay muli ayon sa kasulatan ni Moses. Basahin ko dito. Basahin natin yung mga kasinungalingan nila. Okay? Dito sa Acts chapter 26 verse 22 to 23. Sinasabi dito na nang aking tamuhin nga ang tulong na mula sa Diyos. Tananggap ba niya ang tulong mula sa Diyos? Ay nananatili ako hanggang sa araw na ito na nagpapapatuto sa malait at gayon din sa malalaki. Nawala akong sinasabing anuman, kundi ang sinasabi ng mga propeta at ni Moses na mangyayari. Ibig sabihin, wala na siya nang hugas sa kamay na. Sa sarili niya, si Pablo, sino ba ito? Si Lucas, nagsasabi, na wala daw siyang sinasabi sa kanyang sarili. Ibig sabihin, he just quoted. Okay? Sa kasunod dito, kung paano na ang Kristo ay kailangang maghirap. Nang ibig sabihin, ang mga propeta at si Moses, na ang Kristo daw ay kailangan maghirap. At kung paano na siya muna sa pamamamagitan ng pagkabuhay na magmuli ng mga patay. Ito daw, yung pagkabuhay patay, mamatay siya, mabuhay muli sa patay, mula sa mga patay, ay magtatanyag ng ilaw sa bayan. Ilaw sa bayan. At gayon din sa mga hintil. Pinapalabas dito nga si Kristo kailangan mag-suffer, kailangan maghirap, mamatay siya at mabuhay muli dahil siya magbigay ng liwanag sa kanyang bayan, sa mga Israeli at sa mga hintil. Sino nagsabi nito? Pablo. Si Pablo. Okay. Mag-deny sila o sabihin natin nandyan sa Acts. Acts 26, 22, 23. Sino nagsabi? Pedro? Sino nagsabi? Si Lucas? At dito tayo sa 1 Corinthians chapter 15, 3 and 4. Tingnan mo, For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures. Nga si Jesucristo raw, namatay, dahil sa ating kasalanan, according to the Scriptures. Anong refer niya dong Scripture? Meaning, yung Old Testament, either with the writing of Moses, at nabanggit talaga dito, the writing of Moses, and the prophets. Nabanggit daw na si Jesucristo mamatay at mabuhay muli according to the Scripture. Ang tanong, saan sa Scripture, saan sa Old Testament, nga si Jesucristo mamatay at mabuhay muli? Para bang sinasabi, sa Dumaguete City, ay mayroong nahulog na malaking meteorites.
mayroong malaking meteorites na hulog sa Dumaguete City. O malaking bato nagmula sa langit na hulog sa Dumaguete City. Sino nagsulat? Taga Maynila. So puntahan ko ngayon sa Dumaguete City. Totoo ba may nahulog na malaking bato mula sa langit? Wala man. So sino paniniwalaan mo? Yung taga Dumaguete? O yung nagsulat sa Maynila na may nahulog na malaking bato mula sa langit dito? Sabihin lang nila dito nga 5,000 kilogram na nahulog galing sa langit, nahulog sa Dumaguete. Nagsulat taga Maynila. So pupuntahan ko ng Dumaguete. Kung totoo ba o hindi. Ngayon din, sinasabi dito sa New Testament na si Kristo daw, isinilang, namatay at nabuhay muli para sa ating kasalanan. Ang tanong, nasaan? Saan sa Old Testament, particularly sa Book of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy? Saan, mga kapatid? Saan nasulat? Mga wais sa Bible, mga maalam sa Biblia, saan nasulat? Tagalog, basahin natin. Sorry tayo sa mga background dito, sa mga background ko, mga iro, boses ng iro. Boses ng mga aso. Okay? Sapagkat, Tagalog, sapagkat binigay ko sa inyo una sa lahat ang aking namang tinanggap niya na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Dahil sa itong mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Saan nga kasulatan? He was referring to the Old Testament. Okay. Dito naman tayo sa verse 4. And that he was buried, and that he rose again on the third day, according to the scriptures. What talking about the scripture? Doon, yung Old Testament. Saan sa Old Testament, si Jesucristo namatay, and after 3 days, nabuhay muli. Tawagin mo lahat ng mga Bible scholars. Totoo ba ito o hindi? Pag sinasabi nila totoo itong nasulat dito sa First Corinthians, kung totoo ito, 15 verse 3 to 4, kung ang mga scholars of the Bible sabihin nila totoo ito, nga in the scripture, saan ang scripture? Diba, referring to the Old Testament, saan doon na si Jesucristo nabuhay, namatay para sa ating kasalanan? Sige, magtutulungan kayo. Lahat ng mga scholars Biblia, halongkatin niyo, basahin ninyo ang Old Testament from Genesis chapter 1. Mag-isa-isa kayo dyan magbasa. Pipigain niyo. And another thing, mayroon naman diyang AI. Madali naman, kahit hindi kayo magbasa. AI lang, tatanungin lang niyo si AI. Mabasa naman ninyo kaagad. Tanungin ko nga si AI para malaman. Tanungin natin si AI. May AI ako dito Artificial Intelligence. Tanungin natin. Ayaw kung maririnig ninyo mga kapatid. Sandali lang. Mayroon ba ditong, tingnan ko muna kung mayroong mga brother. May nanood. 2 lang ang viewers. Alhamdulillah. 2 lang ang viewers. Okay? Tanungin natin ang AI kung mayroon ba ito. Nakasalita din ito ng Tagalog. AI, good morning. Ako po ay magtatanong sa iyo. Mayroon ba diyang... Sandali lang. AI, ako po ay magtatanong sa iyo. Mayroon po ba sa Old Testament, or particularly sa Pentateuch, the 5 books of Moses, na Kristo namatay, nabuhay muli para sa kasalanan ng tao? Mayroon bang mabasa sa Old Testament? Letra por letra? Ang tanong mo ay tungkol sa kung mayroong bang mga talata sa Lumang Tipan, partikular sa Pentateuch, na naglalarawan kay Kristo bilang namatay at nabuhay muli para sa kasalanan ng tao. Bagamat hindi mo makikita ang literal na paglalarawan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus sa Lumang Tipan.
mayroong mga talata na Hindi mabasa. Hindi mabasa sa lumang tipan nga si Kristo ay namatay at nabuhay muli. Paano nila sinasabi? Ha? Paano nila sinasabi ngayon na nasulat daw sa scripture? Okay, balik nga tayo. Tawa-tawa eh. Dito pa sa New Testament, ito kasinungalingan ha? Kasinungalingan sa New Testament nga nilalamo ng mga Kristiyano. Nilulunok nila. Dito sa Lucas 24, versikulo 44. Sinasabi dito. Okay? Idiretso ko lang sa Tagalog. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo, na ako'y suma sa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangangasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses at sa mga propeta at sa mga awit. Sa Moses daw, sa mga propeta, at yung sa awit kay Salmo. Saan mabasa? Saan mabasa nga si Kristo ay isinilang, mamatay at mabuhay muli at para kapatawaran sa ating kasalanan. Okay? Verse 46, Lucas 24, versikulo 46, tuloy sa Tagalog. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang mahirap ang Kristo at magbangong muli, ibig sabihin ma-resurrected sa mga patay sa ikatlong araw. Ginamit nila ang Old Testament na nandoon daw na sulat para yung kasinungalingan nila matatanggap. Nagsisinungaling sila. Bakit? Dahil walang mabasa sa Old Testament nga Misaya, Kristo, namatay, sa pagkatatlong araw, mabuhay muli, at itong pagkamatay niya para mapatawad ang ating kasalanan, walang mabasa sa Old Testament. Sinong naling lang ngayon, mga kapatid? Nagsisinungaling eh. Kung mayroon kayong makapakita in the Old Testament, whether it's from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Ruth, Judges, etc., Psalms down to Malachi, of those books of the Old Testament, mabasa diyan nga si Kristo ay isinilang, namatay, nabuhay muli, para ang ating kasalanan ay huhugasan niya, o pangalan ng Kristo. Nga si Moses nagsabi, Kristo, namatay, nabuhay. Saan mabasa? Para hindi kayo mahirapan, hanapin na lang ninyo. Kristo, namatay, nabuhay muli sa Old Testament. Yan ang mga kasinungaling ng mga kapatid. Maraming nagsisinungaling sa New Testament nga pagbasa nila, linunok nila kaagad nga totoo. Hindi. Hindi. Sabihin man niyo, dito ay namatay talaga, napako si Kristo. Kung yun ang sinasabi niyo sa New Testament, dapat hindi na kayo will quote sa Old Testament. Why you are quoting the Old Testament? Sa kasulatan ni Moses pa at mga propeta. For what? Para ipagpapatibay ninyo ang inyong mga invento? Ay nagka-contradiction nga yan eh. Kahit man yung pagkamatay ni Kristo, dyan sa New Testament, nagka-contradicto din yan eh. Maraming kontradikto. Dito, pinapapatunayan ko lamang yung sinasabi nila nga si Moses ay nagbanggit kay Kristo. Mga kapatid, iiwanan ko ang Islam. Kung makikita ninyo nga si Moses nagbanggit nga si Kristo, isinilang, at namatay, at nabuhay muli. Kung magsabi si Moses, iwanan ko ito. Pinapakita ko lamang dito nga sinungaling kayo mga kapatid. Bakit sinungaling din kayo? Dahil naniniwala kayo eh. Sa sinasabi sa New Testament na ganito, si Kristo namatay at nabuhay muli ayon sa balita ni Moses, ayon sa Old Testament, ayon sa mga propeta, pinaniniwalaan ninyo. Na kung babasahin ninyo isa-isa ang pahina in every page of the Old Testament, in all pages of the Old Testament, in fact, wala kang mabasa
na pangalang Jesus or pangalang Kristo nga na isinilang namatay, nabuhay muli? Wala. Yan ang malaking kahihiyaan ng mga Bible scholars at nilalamon, nilunok ninyo dyan na sabihin lang ninyo sana nga namatay, tama na yung kasinungalingan ninyo nga si Kristo nagpakamatay para mabuhay muli, tama na. Pero ginamit pa niyo si Moses, ginamit pa niyo ang ibang propeta, ginagamit pa niyo ang Old Testament to justify your lies. Mga kapatid, talagang maniniw, silutan mo, klaro nga silutan mo na sa araw ng paghukom dahil kasinungalingan kayo, mga kasinungalingan. Ang Diyos ay hindi magsisinungaling. If those writers were guided the Holy Spirit, what kind of words they uttered na kasinungalingan man? Nga si Moses daw nagsabi. Bakit panindigan ko ito? Dahil I researched it in AI at napanood ko rin itong mga rabbi, sila ni Rabbi Singer Tobias at yung ibang mga rabbi, talagang kinakandem nila ang salita ng sinasabi nga si Kristo namatay at nabuhay muli itong Mesaya ayon sa aklat ni Moses. Mahal na mahal nila si Moses eh. Wala naman doon pala. Wala naman sa aklat ni Moses. And even sa Salmo, sa mga awit, o sa anong pang writing in all pages, in all corner of the Old Testament, walang mabasa. Na isang Kristo isinilang, mamatay at mabuhay muli para mahugasan ang kasalanan. Tingnan ko muna itong mga kapatid natin nga nandito nakikinig. Okay. Ining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Ahmad Milyares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa iyo, brother. Ito nga ang masabi ko, shout out sa inyo. Brother Ahmad, Mitch Jim. Hirap naman i-pronounce tong pangalan mo, brother. Milyares. Okay. So, shout out sa inyo. Okay? Paki-share na lang nito. Inshallah, I wish nga may mga brother, pag makapanood sila nito, i-share nila. At ma-advise ko pala sa lahat kong mga brothers and sisters, kung mayroon kayong nakita na video ko, gustuhan ninyo, i-download ninyo. Bibili kayo ng external memory at i-download nyo lahat, hindi lang sa akin. Ano mga bagay daw at tungkol sa Islam, kunin ninyo at i-download ninyo. Bakit? May panahon ho, tatanggalin ito sa Facebook, yung sinasabi ko. May panahon din, ma-block ito, ang aking Facebook, o kahit sa YouTube. May panahon ito ma-block, mawala ang Facebook ko, mawala din ang YouTube ko. Sayang ho, sayang. So, mas maganda kung mayroong mga importante nga mga messages about sa Islam, yung download niyo ito, bibili lang kayo ng external memory. Inshallah mapakinabangan ninyo mga brothers and sisters. At kung sinong may nangangailangan, ibigyan nyo lang sa kanila. Bigyan ninyo kasi may kopya na kayo. Pwede nyo baguhin ang title para doon sa folder madali nyo makita. Okay? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. From Kalibo, Aklan. Ilong gugan si Jerwin mo. Jerwin Isidro. Balik Islam ka to. Isang una to, aswang ka. Ang siling nito sa Aklan daw. Aklan, ano bang Panay, Aklan? Pareho lang niya. Panay, Aklan. Damo daw mga aswang da mo. Pero may kilala kung nga taga-dira siya, taga-Aklan. Sabi niya, wala ay na, kay nag-Muslim dara, mga aswang dira. Ambot nga nung gidungog man po ng mga lugar ingon niya. Batuod na, sang una. Sang una siguro, may mga aswang-aswang. Pero wala pa ko kita aswang mo. So, ito lang aking masabi mga kapatid. Alhamdulillah. Kuhaan ninyo pansin, mga kapatid. Itong sabi nila nasulat sa scripture, ayon ni Moses, ay isinilang yung Mesaya, siya namatay at nabuhay muli para paghugas sa kasalanan. A big lie. At nilunok na ningunguya ng mga pastor at mga missionary, pare, mga reverendo nga nasulat daw
Sana nagsinungaling man kayo sa New Testament, hindi na nyo dinamay si Moses. Hindi na nyo dinamay ang ibang mga propeta ang Old Testament. Just put your lie separately. Huwag nyo magamit ng ibang tao. Para bang magsalita kayo kung ano-ano dyan, tapos gamitin yung pangalan ni Ibrahim Rumas. Si Ibrahim Rumas nagsabi ganito, hindi ko pala sinabi yan. Buti paano magagalit si Moses ngayon? Patay na si Moses, di ba? At ang mga propeta patay na, ginamit ninyo. Patay na sila, pero titingnan natin ang kanilang mga babasahin. Wala kang mabasa na si Moses nagbanggit kay Kristo, namatay at nabuhay muli. Wala. Pangalang Kristo, the word only Christ, even the word Christ, Moses never uttered such word, Christ, referring to Jesus Christ. Wala. So maraming salamat po sa inyong panonood. May Allah reward you all, inshallah. Mamaya siguro mga alas 7, kasi ngayon alas 6:34 pa. Dito Pizza 2, ito sa Enero, Pizza 2 sa Enero 2025, inshallah alas 6:35 sa umaga sa Pilipinas. Inshallah mamaya mag-live kami, pupunta kami magdawa sa mga kapitbahay namin dito para mapaliwanagan sila kung ano ang Islam. Maraming salamat sa inyong panonood. May Allah reward you, bigyan kayo ng kalusugan. May Allah protect you and your family, loved ones, inshallah. And see you in Jannah, inshallah. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.